Mga kapuso, sakali pong makagat o makalmot ng hayop, may mga ospital kung saan libre ang pagpapabakuna kontra rabies. At ang PhilHealth may animal bite treatment package din. Yan at kung ano dapat gawin sa mga tao at hayop na meron ito sa pagtutok ni Von Aquino. Isang batang 2 taong gulang ang dinala sa San Lazaro Hospital dahil nakagat ng aso sa mukha, dibdib at batok. Ayon sa ina ng bata, alaga nila ang nakakagat sa biktima kagabi. Pagkita daw po ng classmate ng pamangkin ko, talagang nasa ilalim na po siya, nakadamba niya sa kanya yung aso. Alagang aso rin na nakakagat sa daliri ng senior citizen na si Virginia Presnilio noong Biyernes. Kabilang sila sa mga pasyenteng libreng binakunahan kontra rabies sa San Lazaro Hospital ngayong araw. Basta magdala lang po ng ID at mailapit sa medical social natin. Ayon sa pamunuan ng San Lazaro Hospital, mayroon naman sila mga available na anti-rabies vaccines para sa buong taon na tinatayang nasa 100,000 vials. Pero sakaling maubusan, nakahingi naman daw sila ng tulong sa Department of Health para sa dagdag na bakuna. Libre rin ang rabies vaccination sa RITM Muntinlupa at Amang Rodriguez Hospital sa Marikina. Maaari ring mag-inquire sa mga LGU para sa mga libreng bakuna kontra rabies. Ang PhilHealth naman may animal bite treatment package na 5,850 pesos. Sakop nito ang mga bakuna sa rabies at tetanus at local wound care. As of May 21, 13 na ang naitalang namatay sa rabies sa San Lazaro Hospital mula sa iba't ibang probinsya. Ayon sa doktor, ang pagkamatay, maiiwasan naman sana kung maagap na nagpabakuna ang mga pasyente. Dapat din anyang kumpletuhin ang 3 dose ng bakuna, makagat o makalmot man ang hayop. Pagka ganun po kasi kulang, so hindi po makakaproduce ng antibody ang katawan na sufficient para makakontra sa rabies. Obserbahan din daw ang hayop na kumagat o kumalmot sa pasyente. Kung mamatay ito sa loob ng 2 linggo, mataas ang tsansa na may rabies ito. Kabilang sa sintomas ng rabies ang lagnat, sakit ng ulo at kapag umabot na ang rabies virus sa utak, takot sa tubig at hangin. Usually, within 3 weeks to 3 months po ang incubation ng rabies o yung pagkakaroon ng sintomas. Pagka po kasi takot na po sa tubig at hangin ang pasyente, ibig sabihin po namamagana po yung utak ng pasyente dahil sa rabies. Depende rin daw sa parte ng katawan na nakagat ng hayop ang bilis ng pagkalat ng rabies. Pinapayuhan din ang mga kaanak ng pumanaw sa rabies na magpabakuna at ipakremate ang labi ng kaanak. Kahit na namatay na po ang pasyente, yung katawan niya po pwede pa rin po makakalat ng rabies virus. Pag na-inhale po yung droplet or yung mga tubig sa katawan ng pasyente. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Matapos ang partial lifting ng Korte Suprema sa naunang temporary restraining order noong August 2022 sa hiling ng MMDA, bukas ay muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa ilalim nito, wala ng enforcer na manghuhuli ng traffic violator. Pag nahuli ka ng CCTV kasabay ng artificial intelligence na ipinatutupad na rin ng MMDA, sa loob ng 7 araw ay maaaring makakuha ng abiso ng violation sa impormasyong nakalakip sa rehistro ng sasakyan. Yung registered owner ng vehicle, dahil may interconnectivity kami sa LTO, we would know. Meron na rin ho kaming pinaplano pati text. Pero iira lang ito sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na saklaw ng MMDA at hindi ng mga LGU. Yan ang mga circumferential at radial roads gaya ng EDSA, C5, Commonwealth Avenue, Aurora Boulevard at Rojas Boulevard. Dahil din sa NCAP, i-realign ng mga traffic enforcers sa mga lugar na walang CCTV. Nilinaw rin ng MMDA, hindi naman porket na huli kang may nilabag, may notice of violation na kaagad. Pag-aaralan daw muna nila ang konteksto ng pangyayari. Pwede ring umapila ang mismong motorista sa MMDA. Nilinaw din ng MMDA na hindi ipatutupad ang NCAP sa mga lugar kung saan may problema sa traffic signage o mismong lane sa mga kalsada. In those areas, kapag alam namin may problema sa mga traffic signages, just to be fair. And nakikipag-coordinate ho kami sa DPWH. We are fair in dealing with that. Kung mga pampublikong sasakyan naman gaya ng bus o TNBS ang may violation, sino sa may-ari o tsuper ang titiketan? Ang may-ari po ng sasakyan, pwede silang iparating sa MMDA. Mayroon naman silang log. They could report kung sino ang driver. Alam nilang
Yun. driver's license, even the bus operators, jeepney operators, they could send us the details. Kaya nga po, binibigyan namin sila ng 10 working days para may balik sa amin yung detalye. Iba na rin daw ang magiging sistema ngayon ng NCAP dahil nang may bisa pa ang TRO, inayos na raw ang mga issue kaugnay nito tulad ng iba't ibang multa sa iba't ibang lugar. Actually po, hindi yung kami impleaded at ang mga nagreklamo ditong mga transport group, ang sinisigaw nila, gayahin nyo ang MMDA yung sistema, and somehow po, because of the single ticketing, naibaba natin yung mga amount ng fine sa buong Metro Manila, naging uniform na. Even LGUs, yung issues na binabato sa mga LGUs, nasettled din namin dito sa single ticketing. Giit ng MMDA, hindi fundraising ang NCAP, kundi paraan para tumino ang mga anilay barumbadong motorista. Pabor ako dyan, sir. Para tumino yung masasamang driver. Marami po ba yun? Madami. Mahirap po. Kagaya ngayon, kulang pasahero, mainit. Di pa nga ako nakabondre, ilan kuwang ko na, ikot, 3 na. Mahuli pa, wala na ipapakain sa mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok, 24 oras. Isiniwalat ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang ilan pang alegasyon laban kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay ng umano'y maanumalyang 1.4 billion pesos na land acquisition. Nakatutok si JP Soriano. Handa na ang Department of Migrant Workers na ihabla si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay sa umano'y di otorisadong pagbili ng lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, marami pang nalaman sa umano'y maanumalyang proyekto, gaya ng pagpaparenta niya ni Ignacio ng lupang binili. At tinanong ko sa kanya, nasaan ang upa o rent? Ang sagot niya ay hiningi pa natin doon sa kolektor ng rent. Sabi ko, sino yung kolektor ng rent? Yung dating may-ari ng lupa. Sabi ko, bakit? Bakit yung dating may-ari ng lupa? Nauna nang sinabi ni Ignacio na dumaan sa Technical Working Group ang programang Halfway House o dormitoryo para sa mga OFW malapit sa NAIA Terminal 1. Taliwas sa naunang pahayag ni Kakdak na hindi raw nakonsulta ang board tungkol sa pagbili ng lupa na malinaw raw na paglabag sa OWA Charter. Yung technical working group was after the signing of the deed of sale. At nagulat ang technical working group sa board after the signing of the deed of sale na-establish na hindi dumaan sa board yung deed of sale. September 2024, pinirmahan umano ni Ignacio ang deed of absolute sale kaugnay sa lupa na nangyari sa parehong buwan. Sabi ni Kakdak, binago raw ni Ignacio ang nakalagay sa deed of sale na sa halip na magbebenta ng lupa ay OWA na ang magbabayad ng local transfer tax na 36 million pesos. Aniya, exempted ang OWA sa mga ganitong uri ng buwis. Sabi namin, anomalya yan, dapat i-produce yung ibalik yung pera na yan at agad naman binalik. But that's right after sinabihan namin. Isa pang inimbestigahan ng DMW, ang hindi raw pagbanggit ni Ignacio sa board nagigibain ang mahigit 50 condo units na nakatayo na sa biniling lupa na anyay labag din sa OWA Charter. Sinusubukan pa naming kunan ng bagong pahayag si Ignacio kaugnay sa mga sinabi ni Kakdak. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. From bahay ni Kuya to bahay ni Michael. Isa ng certified homeowner ang ex-PBB housemate na si Michael Sager. On IG, ibinahagi ni Michael ang pictures niya sa loob ng kanyang brand new home. Very proud homeowner si Michael at hindi raw siya makapaniwala. Wala pa raw itong mga gamit at nagpapasalamat siya sa bago niyang achievement.